Part din si Dennis and part din siya ng Aguila Management. Yes, Bakit wala siya? Grabe, like, once ko lang siya naka-eksena kasi pala. Grabe. So, dun pa lang, like, takot na ako. Kasi parang, First time mo work with him? actually, can't remember. Pero first time kong, yun sa mga first scenes namin for the show. Pero ngayon, nung nakita ko yung compilation ng mga nagawa na ng scenes. Bravo. Man! Kilabot talaga ako. Tangina, kaya siya Dennis Tribo dahil sa ginagawa na. Fuck, galing. Sobra. Wow. Tanong ng mga netizens, bakit wala daw siya dito? I'm not sure, but I heard he's not in the country. Ewan ko ba? You faced with Eduardo, and how did you move forward from them? Kasi po lahat kami as actors, meron po kami mga proseso na bago po namin gawin ang isang eksena, regardless po kung magaan man or mabigat yan, meron kaming prosesong ginagawa. For some reason po kasi, when it comes to the torture scenes, ginawa namin ni Miko yun. And yung sa part din nila Sanya, which is yung sa side naman ng mga comfort women. Kami kasi ay tinorture sa concentration camp ng mga Hapon sa Fort Santiago yun. So, meron kasing reality aspect yung Pulang Araw eh. Nangyari siya talaga eh. So, ang mahirap sa akin during that time is yung kung paano pumalas doon sa trauma. Usually kasi on-off ako eh. Hindi ako nagdadala ng character after certain taping day or shooting day. But for some reason, itong Pulang Araw, paulit-ulit nagtatanong yung isip ko. Sabi na, dinanas to ng mga kapwa natin Pilipino. It's very emotional, it's very disturbing, and even kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma kasi yung setup, di ba Migoy, nasa loob kami ng parang isang dungeon, madilim, mausok, tapos pinapahirapan kami ng mga Hapones. So, it was something that I never knew I would experience while doing Pulang Araw. Kasi at one point, meron tayong mga kababayan, especially our lolos and lolas or older, na dumaan dun. So, I think, kaya siguro I think I also consider this project as one of my most important projects for this year is because of the legacy that we will be telling, the untold legacy of the Filipinos during World War II. Hindi lang pag-arte ang ginawa niyo, kundi pagsasabuhay ng mga tunay na storya ng mga Pilipino. Okay. Sorry. Nadadama ko, Alden eh. Okay. Ito naman mula sa Tatler Philippines, para ulit sa inyong apat.